Nagtulong nga ba itong si Shanks at itong si Monkey D. Dragon para lusubin, para wasakin ang Marijoa kung saan naroroon ang pugad ng world government? Lately, isa ito sa mga sumisikat na topic ngayon sa One Piece matapos ngang aminin at kumpirmahin itong si Imu na nasa katawan ngayon ni Gunko sa Elbaf na currently nasusunog daw ang buong Marijoa nang dahil sa isang atake. Hindi pa natin alam kung sino yun at dito nga pumasok ang teorya na maaaring yun ay si Shanks at itong si Dragon. Na maaaring ang dalawang ito daw ay nag-enter ng isang temporary alliance para lamang masigurado na mawawasak nilang world government sa loob ng Marijoa. Na parang ang parallel daw ng nangyari na God Valley incident na ang dalawang ito na si Shanks at si Dragon ay para bang si Roger at si Garp. Na para bang sinisimbolo ng pag-ataking ito sa Marijoa ang nangyaring napakatinding incident dati sa God Valley. Pero alam naman natin guys na kung si Shanks, oo, alam natin kung gaano siya kalakas, kung gaano ka-OP ang kanyang haki na tinatawag nga ng napakaraming One Piece fans na ang Wi-Fi haki nang dahil lang nga sa kung gaano katindi ang kanyang control sa haki niyang ito. Siya din ang nag-iisang member mula sa original na crew ng former Pirate King na si Roger na natutunang gamitin ang Kamusari or ang Divine Departure nang hindi tinuturuan ni Roger. Base lamang sa kanyang observation, naggagawa niya yung ma-pull off at nakita niyo naman guys, winantap niya ang Kid Pirates gamit lamang ang isang atake niyan. Pero ang isa din talaga sa pinaka-kinatatakutan nating ability nitong si Shanks ay ang kanyang haki. Maging ang mga admirals tulad nitong si Admiral Green Bull, natakot, kinilabutan at talagang sinunod niya kung anong ipinag-uutos at ipinagbabawal sa kanya nitong si Shanks nang mangyaring pagsugod niya sa Wano. And mind you guys, hindi pa ipinapakita ni Shanks ang kanyang full power. Hindi niya pa inare-release ang kanyang full potential dahil hindi pa naman siya napupunta sa isang sitwasyon na kinakailangan niya ng maging seryoso. Oo, ipinakita niya kung paano niya ginamit ang Divine Departure kontra dito kay Kid pero I don't believe na yun lang talaga ang kaya niyang i-pull off. Surely marami pang mas matitindi at mas malulupit na feats na kayang i-perform itong si Shanks na hindi pa lamang niya nagagawa. As of now, definitely walang kakumpetensya itong si Shanks. Walang kahit na sinong pwedeng sumalo at maging parallel ni Roger kumpara sa kanya. As of the current timeline ng One Piece, walang kahit na sinong pwedeng kumantay kay Roger kung hindi si Shanks lang. Ngayon, dumako naman tayo kay Monkey D. Dragon. Currently, as of the moment, hindi pa natin alam kung ano ang kanyang devil fruit, kung ano ang kanyang abilities, at kung marunong ba siyang gumamit ng haki ng tatlong types ng haki. Kung meron ba talaga siyang napakatinding potensyal sa pakikipaglaban. Pero bilang ang leader ng Revolutionary Army, for sure, capable siya ng lahat ng bagay na yan. Although it is not confirmed yet, alam din natin na dapat ang magiging devil fruit nitong si Dragon ay isang mythical Zoa na devil fruit. Dahil kung napaka-OP nga ng devil fruit ni Sabo na ang kanyang right hand man, dapat mas malakas pa doon ang devil fruit niya. At alam din naman natin na nanggaling din sa ginanap na God Valley incident, isa sa pinakamalalakas, pinaka-OP ng mga devil fruit, doon nakuha ni Dragon ang kanyang ability. Dahil kung hindi magiging OP, kung hindi overpowered ang devil fruit nitong si Dragon, napaka-disappointing nun para sa buong One Piece community. Ang natatanging bagay lang na alam natin tungkol sa ability at sa devil fruit nitong si Dragon is that kaya niyang kontrolin ang weather, or specifically sabihin natin ang hangin. Dahil nakita natin way back before, napakatagal na ng mangyaring episode na ito, ang pangyayaring ito, iniligtas ni Dragon ang kanyang anak na itong si Luffy mula kay Smoker. Nangyaring insidente nito sa Lug Town, na kung saan para lamang mapigilan itong si Smoker na makapture ang kanyang anak na si Luffy, biglang bumugso ang napakalakas na gust of wind. Napakalakas ng hangin na yon na bigla na lamang nag-occur nang walang kahit na anong dahilan. Bigla na lamang nagkaroon ng napakalakas na bugso ng hangin na natangay almost everyone. Lahat ng mga marines at maging si Smoker, si Luffy at ang mga miyembro ng Straw Hat Crew. Oo, maraming magsasabi na hindi pa ito confirmed and pwedeng coincidence lamang ito. Pero I think not. Malabong-malabo yun guys. At isang clue na din dito na biglang maging itong si Smoker. Nagtataka kung bakit na lamang nagkaroon ng ganun kalakas na hangin. Dahil walang rason, walang bagyo, walang kahit na ano para magkaroon na lamang ng ipo-ipo sa gitna ng Lug Town. Isa itong clue na hindi na kailangang isubo ko sa inyo para maintindihan nyo. Now if ever totoo nga ito and legit na may kinalaman sa hangin o maging sa weather pa nga ang devil fruit ability nitong si Dragon, napaka-OP nun. Isipin nyo na lang guys kung gaano katindi ang magiging epekto ng pag-control ng weather. Magiging apat o mas marami pang elementong magagawa mong kontrolin, at kung hindi naman kahit hangin lang, napakalital nun guys. Dahil isipin nyo,
Kailangan ng hangin para mabuhay ang kahit na sino sa loob ng One Piece verse maliban sa may mga hacks na kayang mabuhay ng walang oxygen. Pero kahit na ano pang sabihin natin kung nakokontrol man niya ang weather, kung nakokontrol niya ang hangin, napakalawak ng range ng area of effect ng ability na ito ni Dragon. Nakita niyo kung ang Lube Town kaya niyang kontrolin ang hangin ng ganun kasimple. For sure sa kanyang maximum potential, sa kanyang maximum release, magagawa niyang kontrolin ang area na mas malaki pa doon, mas malawak pa doon at mas massive ang makikreate ng effect. However, sa mas deep pa na analysis natin na kung anong pwedeng ability, kung ano man ang Devil Fruit, kung anong klase ng mythical Zoan Fruit ang nakain na na-acquire nitong si Dragon, hindi na natin yan gaanong tatalakayin pa dito dahil ibang topic natin. Mas tatalakayin pa natin yan ng in-depth sa isang video na dedicated solely para lamang dito kay Monkey D. Dragon at sa kanyang abilities. Pero sa pagiging parallel ni Garp, I don't think so. First of all, magkaibang kanilang ideals. Kung itong si Garp, pinipilit ay preserve at panatilihin ang integrity ng world government, literal na opposite. Literal na kabaliktaran ni Garp itong si Dragon dahil mismong ang kalaban niya ay ang world government na dahilan kung bakit nga binuo niya at pinapakilos niya ang revolutionary army. Na kumbaga ang bagay na pinoprotektahan at ina-uphold nitong si Garp ay ang mismong bagay din na gustong wasakin at tibagin nitong si Monkey D. Dragon. At hindi lang yon, pagdating sa abilities, alam natin na nagre-rely lamang itong si Garp sa kanyang sariling haki at sa kanyang sariling raw strength. Unlike nitong si Dragon na for sure merong isang Devil Fruit ability. Imposibleng wala guys. Napakawalang kwenta ng pag-aantay ng napakaraming One Piece fans kung ang aasahan lang nitong si Dragon ay ang kanyang sariling haki. Mawawala ng kwentang pagiging leader niya kung mas matindi pa ang hacks sa kanya na kanyang right hand man na si Sabo na merong Mera Fruit. So Shanks, as a parallel ni Roger, definitely, absolutely, talagang literal siya lang at walang ibang magiging parallel si Roger. Pero pagdating dito kay Dragon, bilang parallel ni Garp, imposible. Definitely not at walang kahit na sinong mag-agree doon kung alam nila at kung naiintindihan talaga nila ang plotline at ang kwento ng One Piece. And currently, as of now, hindi pa talaga natin alam, walang confirmation kung sino talaga ang nag-i-invade at ang nagte-terrorize ng Marijoa. Hindi natin alam kung sino yon. Pero the fact na in chaos na nasusunog at talagang nawawasak na ngayon ang Marijoa ng dahil sa isang atake ay confirmed mismo nitong si Imu na nasa katawan ni Gunko. Pero bibigyan diin natin dito na hindi yun isang alyansa sa gitna ni Shanks at nitong si Dragon. Posibleng pwedeng ang revolutionary army na pinangungunahan nitong si Dragon, pero kasama si Shanks, malabo guys, malabo. Kung sasabihin natin na yun na yung revolutionary army at itong si Dragon, oo, mataas ang tsansa, more than 75%. Pero hindi dun kasama si Shanks guys, dahil right in the very first place, ito mismong si Dragon ang nagsabi na sisimulan lamang nilang pagkilos once na kumilos na din ng mga Holy Knights. And since kumilos ng mga Holy Knights, pero hindi pa rin natin nakikitang kumilos at gumawa ng aksyon ng revolutionary army sa Elbaf, it can only mean one thing, na dito na mismo sila sa headquarters. Sa Marijoa na sila mismo umaatake. Dahil wala namang sense kung sasama itong si Shanks at makikipag-alyansa siya dito kina Dragon para atakihin ang Marijoa. Dahil sa pinakaunang parte pa lamang ng kwento, up to now, napakalinaw ng goal ni Shanks. Yun na yung One Piece. Wala siyang pakialam sa world government, not as long as hindi ito pinapakialaman ang mga kabataan, ang bagong henerasyon ng mga pirates. At kung may lugar man na pwedeng pag-apiran at puntahan ni Shanks ngayong latest chapter, yun ay walang iba kung hindi ang Elbaf at hindi ang Marijoa. Dahil alam nyo naman guys, ang Elbaf ang itinuturing na teritoryo nitong si Shanks. Kaibigan niya ang lahat ng mga higante doon at alam niyo naman guys kung gaano sila ka-close at kung paano nila tinatreasure ang alliance na yon, ang kanilang pagkakaibigan na yon. But as of now, mga devils na ang mga giant warrior pirates at mga kalaban na ito. Siguradong hindi yun palalampasin ni Shanks. Gagawa siya ng paraan para mapigilan ang paghahasik ng lagim at ang pagdodominate ni Imu sa loob ng Elbaf Kingdom. Again, kung may lugar man na pwedeng pag-apiran at puntahan ni Shanks ngayong latest chapter, hindi yun ang Marijoa kung hindi ang Elbaf Kingdom. Also, the very fact na binanggit nitong si Imu na nasusunog daw ang Marijoa, I think alam niyo naman guys kung pwedeng sinong sanhi nun, walang iba kung hindi si Sabo. Sa pangalan pa lamang niya ng Flame Emperor, for sure siya ang may kinalaman ng napakatinding wide scale na apoy na yon.
na obviously magagawa niyang posible gamit ang Mera Mera no Mi or ang kanyang Fire Fire Fruit. At kung may iba mang puwersa doon, definitely it is not Shanks at ang Red-Haired Pirates. Kung hindi, mas mataas pang tsansa na yun ay sila Blackbeard at ang Blackbeard Crew. Isa ito sa hindi nyo natatandaan guys, pero way back in chapter 1126, kinausap at tinawagan nitong si Peach sila Fit na mismong nasa Marijoa. Dito'y inoobserbahan at tinitingnan nila Fit kung anong nagiging epekto, kung successful bang ginagawang pag-atake ng mga Revolutionary Army, tulad na lamang ng pagpapasabog ng mga bondola na nagdadala ng pagkain papunta sa Marijoa, papunta sa mga Celestial Dragons. Na way back then, hindi nga nagiging successful ang transportation ng food papunta sa Marijoa na pwedeng maging cause daw ng pagkagutom ng mga Celestial Dragons na magkakaroon ng napakalakas na epekto. At nakita naman natin na by the end of that conversation ay sinabi nitong si Peach ni Blackbeard kay Lafitte na simulan na daw nilang plano. Kung anong planong yun, walang kahit na anong clue at wala tayong kahit na anong hint sa kung ano man ang binabalak ni Blackbeard. Ang masisigurado lang natin is that hindi magandang binabalak ni Blackbeard na meron itong iniisip na magkakaroon ng napakalaking epekto sa buong verse. Pero nang dahil lang nga sa kinonfirm na mismo ni Imu na nasusunog na ang Marijoa na inaatake ito ngayon, merong kinalaman sa pag-atake ito ang binabalak nila Blackbeard. At kung pumasok sa isip nyo na pwedeng nag-alayansa itong sila Dragon, ang Revolutionary Army at itong si Blackbeard, mas malabong mangyari yun guys. Mataas ang tsansa na itong Revolutionary Army ang nag-create ng atake dito sa Marijoa at itong sila Blackbeard ay nagtatago na naman. Nag-aantay ng tamang oras kung kailan pagod na ang lahat, exhausted na ang both sides at doon na naman siya mag-a-appear para kunin ang kanyang pakay. Tulad na lamang ng kung paano siya nag-appear para nakawin ang Devil Fruit ni Whitebeard. The question is, kaninong Devil Fruit ang pinapakay na kunin nitong si Blackbeard? Ang Devil Fruit ba ng isa sa kilalang mga miyembro ng world government ng Gorosei o maging nitong si Imu? O baka naman ang Devil Fruit na manggagaling sa Revolutionary Army? But how about you guys? Ano sa palagay nyo? Be sure na nailagay nyo ang ideya nyo sa comment section below para mapag-usapan at may consider natin sa susunod na video. Also, by this day, tapos na ang chapter break para sa One Piece, kaya by Tuesday, may re-release ng spoilers para sa One Piece chapter 1152. Siguraduhin nyo na mabivisit nyo agad ang channel para hindi kayo mahuli sa spoiler na yun. Be sure to leave a like, subscribe and ring the bell button guys, para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Siguraduhin nyo na naka-follow at naka-like na kayo sa ibang platforms na yon para hindi kayo mahuhuli sa bawat updates natin tungkol sa mga series na tinatalakay natin sa channel. And syempre, shout out nga pala dito sa napakatinding mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat guys. It is the Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.